Guys, good morning, good morning. Kumusta mga idol? Andito na naman sila Kwatserong Bisaya at magkukomento na naman tayo sa mga nangyari sa ating lipunan, lalong-lalo sa politika. Impeachment ni BP Sara pinospone. Aba, okay, tignan natin guys. Iniurong ng Senado ang presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte imbes sa June 2 o sa Lunes, gagawin na ito sa June 11. Sinulatan ni Senate President Cheese Escudero si House Speaker Martin Romualdez pati ang opisina ng Vice Presidente para ipagbigay alam ang bagong schedule. Ayon kay Escudero, yan daw ay para bigyang daan ang pagtalakay sa priority legislative measures bago mag-adjourn ang 19th Congress sa June 14. May 12 panukala raw na dapat ipasa ang Kongreso bago matapos ang 19th Congress at kailangan ding aksyonan ng Senado ang mahigit 200 mga presidential appointment kabilang ang 3 cabinet secretary. Yun naman pala eh. Kaya pala na-postpone eh. Kasi meron silang mga priorities na dapat nilang gawin. 'Di ba? Pero bakit ito si Romualdez? Ganito. Mga kaibigan natin sa Senado, imbis na kung anong pinag-uusapan, so, tapusin na lang yung trabaho nila. Bakit mo kasi minamadali, Romualdez, ang pag-impeach kay BP Sara? Tapos, dinidiktahan mo pa sila na tapusin ang kanilang mga trabaho. Kaya nga, di ba? Kaya nga na-postpone. Kaya nga pinospone ni Cheese Escudero kasi meron silang mga priority legislative measures na tatapusin. May mga bills silang tatapusin, di ba? Oh, may mga appointee pa ng pangulo na dapat nilang asikasuhin. Di ba trabaho 'yon? Masyado ka nagmamadali. Bakit? Impeachment lang ba ang trabaho nila sa Senado? Kaya bibigyan nila ng priority yung impeachment ni BP Sara? Maghintay ka, di ba? Huwag ka magmadali, masyado kang diktador. Hindi ka pa nga pangulo, diktador ka na masyado. Atat ka na ba magiging vice president? Gustong gusto mo na magiging vice presidente? Alam nyo guys, may napanood akong movie sa US na isa siyang secretary, tapos gusto niyang palitan yung vice presidente kasi gusto niya magiging pangulo. So ngayon, nung may mga ginawa siyang eksena kung bakit siya ang in-appoint ng pangulo na magiging vice presidente, so nung nagiging vice president na siya, ang ginawa niya, gumawa din siya ng eksena para mapalitan yung pangulo. So ngayon, nagiging pangulo siya. Kaya may similarity itong kay Romualdez. Kaya atat siya na magiging vice presidente. Kasi kung idaan natin sa eleksyon yan, talagang hindi ka naman talaga mananalo. O, kaya ang tangi mong paraan para maupo ka sa highest position, nakawin mo yung mga posisyon nila. Yun talaga ang frontier mo. Dahil gahaman ka sa kapangyarihan. Di ba? Sa lahat nga ng mga lakad mo sa international, feel na feel mo magiging pangulo. Di ba? Gusto mo na magiging pangulo, atat ka na. Lasing ka na sa kapangyarihan, boy. Umayos ka. Ano bang benefits ng mga Pilipino? Anong benefits ng bansa kung ma-impeach si BP Sara? Aber? Gaganda ba ang ekonomiya ng Pilipinas? Magiging 20 pesos na ba ang bigas? Hindi naman, di ba? Aangat na ba ang kabuhayan ng mga taong bayan pag ma-impeach si BP Sara? Hindi, di ba? Sino makinabang? Ikaw lang. Kasi sigurado naman talaga kaming lahat na Pilipino. Sigurado kami na pag once na ma-impeach si BP Sara, ikaw yung i-appoint ni BBM bilang isang vice presidente. Kasi yan yung goal nyo eh. Kaya atat ka na ma-impeach si BP Sara. Relax ka lang.
Kung ma-impeach BP Sara, di ma-impeach. Pero kung hindi, iyak ka na lang sa tabi. Hindi talaga para sa iyo 'yan. 'Di ba? Masyado kang atat. Masyado kang nagmamadali, nakakairita ka na. Kulang ka ba sa aruga? Wala ba nag-aaruga sa iyo? Putik. Ang yaman-yaman mo, wala nag-aaruga sa iyo? Anak ng tipaklong. Relax ka lang. Darating ka rin dyan. Kung darating yan. Alright guys, thank you so much for watching. Bye-bye. Good night guys.